Sabi po sa Great Controversy na before accepting any doctrine or precept, we should demand the plain set the Lord in its support. So malinaw na lahat naman ng sinabi niya ay talagang mabasa, no? So yun po yung ating basihan bilang isang mananampalataya. Kailangan bago tanggapin or i-reject, kailangan the set the Lord in its support. So by weight of evidence, sabi ng volume 2, 330 paragraph 1 na kailangan bago ito tanggapin, kailangan dadaan mo na ito sa investigation. Alam natin na lahat ng nakasulat by the inspiration. All scripture is given by inspiration. So lahat ng sinulat, ang Biblia and spirit of prophecy, ang sabi dito ay same author, no? Sa Selected Messages, Book 3, page 30. So bago po tayo tatalakay doon sa ating pong main topic, ay gusto ko po sariwain sa atin ito. So, Bible and Spirit Prophecy ay same lang po yung author, no? Sang-ayon sa Zechariah chapter 4, malinaw po dyan na yung in-inspired ng inspiration, andun yung tao in-inspired to sumulat. Sumulat ng Old and New Testament, sang-ayon dito sa 2 olive trees. Merong dalawang tubo na kumuha ng oil doon sa 2 olive trees. Inspired na sumulat, at yung oil doon linagay sa Spirit of Prophecy. Ito yung 2 olive trees, Bible, tapos Spirit of Prophecy na walang iba, nang sabi doon, sinulat ng interpreters. So, yung sumulat ay mga inspired interpreters. So, dadaanan lang po natin yan, hindi ko po yan bibigyan ng diin. So, tanda natin, inspired God, inspired interpreters. So, yung dalawang tubo doon, inspired interpreters of Scripture, no? Only 2 medium, sila yung interpreter of Scripture. So, malinaw po yun, no? 8 inspiration. So, ngayon, dahil itong ating pong tinatalakay tungkol sa General Conference Special, so mag-uumpisa tayo sa 19. So, yung interpretasyon ni Brother Hotep, ang sinabi po dito, si Brother Hotep, tama po yun, wala po kaming tutol doon, Brother Romel. Lahat po ng yung sinabi ay hindi po yun namin tinututulan. Si Brother Hotep, sang-ayon po sa mapasa, si Brother Hotep ay last interpretative prophet. So alam natin na siya ay, si Brother Hotep ay last prophet o last interpretative prophet. So si John, sang-ayon sa General Conference, John the Baptist was the last. So last din sinabi rito si John the Baptist. Si John the Baptist, siya yung nag-represent sa first coming of Jesus Christ. Siya yung naghanda doon sa daan ng Diyos bago dumating ang Panginoong Jesus. So sang-ayon sa early writings, 155, ay siya yung nag-represent sa spirit and power of Elijah. So siya ay last prophet, no? Sabi diyan, no? Last interpretative prophet. Kita naman yan sa screen, pwede rin yung pong sundan, pwede basahin. Si John nag-represent sa unang pagdating ng Panginoon, naghanda sa daan ng Panginoon. Siya ay interpretative prophet, no? Ng sulat ng mga propeta. Ganun din si Brother Hotep, no? Sila ay interpreters of the writings of the prophet. So malinaw po yan. So ngayon titingnan natin, kasi sabi doon na si John ay last prophet. Last prophet. So gusto ko lang po bigyan ng linaw doon. Bago po tayo dadako doon sa sabi dito sa text 6, page 5, paragraph 2. Prophesied until John, Matthew 11:13. If the aforequoted scripture means that there were to be no more prophets after John, then there should have been none since that time. So sinabi diyan na si John the Baptist daw ay last prophet.
Pero sabi dito, then there should have been none since that time. And where this meaning, then the scripture would contradict themselves, for they bear evidence that while Christ was the Son of God, he was also a prophet. Luke 24:19, and although John the Baptist never wrote a single prophetic utterance, yet he was rated by Christ with the greatest of the prophets. Luke 7:28. Also Matthew, Mark, and Luke, under the spirit of inspiration, wrote concerning Christ and his work. Likewise, John, Peter, and Paul, and others contemporary with them, prophesied in their own right of many things to come. All these are scripturally accorded the title prophet. So, malinaw dyan mga kapatid, no? Sino ba yung nauna? Si John the Baptist o si Christ at ang mga apostol? Siyempre, nauna ng buwan si John the Baptist. So, sinabi na si John the Baptist last interpretative prophet. Oo, sapagkat si Matthew, si Mark, si Luke ay sila under the spirit of inspiration, wrote concerning Christ in his work. Likewise, John, Peter, and Paul, and others contemporary, magkasunod with them, prophesied in their own right of many things to come. All these are scripturally accorded the title prophet. So, kung titingnan mo, kung tayo po ay mag-stand doon na sinasabi na si John ay last prophet, tapos si Christ prophet, si Matthew, si Mark prophet, si Luke prophet, under the spirit of inspiration. Tapos si John, si Peter, si Paul at iba pa na sila ay kuha yung title na prophet, contradictory po yun doon sa inspiration. So kailangan po natin na intindihin anong prophet na last. Patuloy po tayo mga kapatid. Now, the fact that this prophecy was written nearly a century after John the Baptist was beheaded is historical acknowledgement that the prophets did not cease with him. So, hindi sinabi na last na siya, tapos na sa kanya. Sa kanyang panahon, mula sa wala pa siya, mula sa lahat ng prophet, at sa kanya, doon yung last interpretative prophet. Pero, sasabihin mo last prophet, ay prophet nga sila Matthew, sila Luke, sila John, sila Paul, mga prophet nga sila. So, anong klase na prophet? Pagka sinabing prophet, hindi po lagi sasabihin natin interpretative prophet. Marami pong kategory ng prophet. May prophet na may sinulat, merong prophet na walang sinulat, merong prophet na babae, merong prophet na lalaki. So, marami po mga kapatid. So, hindi ko na po isa-isahin yon, no? Marami tayong mabasa. Ang sabi rito, thus in misconstruing Matthew 11:13 so as to make John the last prophets. Mali po yun. Sapagkat dito po sa kinote dito, unang Korinto 12:28, ang komentary po dyan, napakalinaw po yan. At meron po tayo, hindi ko na ilagay dito mga kapatid, na sinabi sa Spirit Prophecy, na itong 1 Korinto 12:28 ay apply ito hanggang sa last days, hanggang sa dumating ang Panginoon. Nandyan yung mga gifts. So, hindi ko na po yung babasahin. So, ngayon mga kapatid, hindi last prophet si John doon. Hindi. Siya ay last interpretative prophet. Sapagkat kung siya ay last prophet, ay wala nang susunod. Wala na yan sila John. Wala na si Brother Hotep. Wala na si Sister White. So, anong last si Brother? Anong pagka-prophet na last? Siya ay prophet na interpretative prophet. Sang-ayon doon sa ating tiningnan. So, mga kapatid, pagkatapos ni John, pagkatapos ng mga apostolis,
Meron bang prophecy sa Old Testament na merong darating na susunod doon? Darating na susunod kang John? Meron bang nakalagay pagkatapos ni Christ at sa mga apostoles sa prophecy na meron bang in-endorse, meron bang sinabi si John the Baptist na may susunod sa kanya? So, wala po 'yon mga kapatid. So dito mga kapatid, si Christ mismo, sabi ito sa Matthew 16. So Matthew 16, alam naman ni Brother Romel to, na tinanong ng Panginoon ang mga apostoles, no? Tinanong ng Panginoon. Kahit po sa Old Testament, wala po kayong mabasa na prophecy tungkol kang Peter, no? So kung last prophet si John the Baptist, bakit prophet si Matthew at iba pa si Christ prophet? So doon po magpo-contradict po yung teaching kung hindi po natin gagamitan ng rules of interpretation. Basta word for word ang iano natin, halimbawa last prophet, lahat ng panahon sinasabi last prophet doon sa 2TG26. Oo, wala nang darating. Siya na talaga ang last. So dito po mga kapatid, no? Dito, tinanong ni Christ ang kanyang 12 na mga apostoles kung anong tingin ng mga tao sa kanya. So sa madaling salita, si Peter lang ang nakasagot doon sa tamang tanong, no? So ibig sabihin kung sino yung nagsalita na tamang napapanahong mensahe, nasa kanya yung inspiration. So basahin nyo na lang po yung Matthew 16:14, 15, 16, 17. Na ang sabi dito, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So, titingnan po natin na symbolic code, volume 1, number 3, page 4, paragraph 8, when God reveals something to a man which he himself cannot find. The Bible term for such revelation is inspiration. So, dahil ba wala namang naka-prophecy kang Peter sa Old Testament, wala kang mabasa, ibig sabihin dahil walang mabasa, disqualified si Pedro na pinili ng Diyos. Oo. Sinabi doon sa panahon ni John, wala nang propeta, huli na si John na propeta, last prophet. So ba't dumating si Christ, ang mga apostoles sinabi na prophet? Dumating din si Pedro, ibig sabihin, mali yung ginawa ni Jesus Christ. Dahil si John the Baptist, last prophet. Pero dito, ibinigay kang Peter yung key, yung susi ng kaharian. The Bible term for such revelation is inspiration. Hence Christ pronounced that Peter was inspired. So siguro, hindi ito interpretative prophet si Pedro. So hindi interpretative prophet. Kasi kung yun ang intindi natin, pag sinabi word for word, letra for letra na last prophet, doon na tayo, hindi natin babasahin scripture with scripture. Comparing scripture with scripture. No? Yun po yung pagbabasa. Tapos na, last prophet na si John. Last prophet na. Tapos, sinabi, last prophet, hindi na pwede, wala na. In-inspired ng Panginoong Jesucristo bago in-inspired niya si Pedro. Hence, Christ pronounced that Peter was inspired. Malinaw po na mabasa dyan, mga kapatid. So, sabi rito, when God reveals something to a man which he himself cannot find, the Bible term for such revelation is inspiration. Hence Christ pronounced that Peter was inspired.
So paano yan? Magdidebate ngayon dahil sinabi doon na si John the Baptist ay last prophet. Tapos na-inspired ito in-inspired ni Jesus Christ. Tapos si Jesus Christ, prophet. Si Matthew, Mark, Lucas, prophet din. So malaking debate, malaking diskusyon ang mangyayari pagka ganun po tayo magbasa. So, meron bang mabasa na sa Old Testament, meron bang prophecy yung pagsulpot ni Pedro? Akin pong binasa, parang wala. Merong mabasa kang Jesus Christ sa Old Testament? Merong mabasa kang John the Baptist? Oo. Merong mabasa na darating yung spirit in power of Elijah? Merong mabasa. Pero kang Pedro, hindi ako nakabasa. So wala sa prophecy si Pedro. Pero bakit in-appoint dito ni Christ, ginawang in-inspired ng Holy Spirit? At ang sabi rito, ito po ay punto ko po doon sa last prophet, no? Therefore, the keys which Christ gave to Peter is the commission of the gospel. And as long as Peter was carrying this commission, he and those who joined to proclaim the message with him had the keys of the kingdom by which they could bind. Ano ba yung bind? So hindi mo mababind kung walang ibabind. And loose on earth and be sanctioned in heaven. So bind, no? So si John the Baptist, siya yung last interpretative prophet. Sinabi kong last interpretative prophet kasi hindi naman pwede maging interpretative prophet din yung mga apostoles. Pero mabasa sa Desire of Ages, 34 ng Desire of Ages, Christ the true interpreter. Oh. Nabasa niyo po ba yun sa Desire of Ages? Ang totoong interpreter si Kristo. So, dito mga kapatid, kung gano'n yung ating paniniwala na si John the Baptist ay last prophet, interpreter, bakit dumating si Christ at sabi, Christ also a prophet? Mark, Luke, John, sino pa? Prophet. So, kaya nga, kung siguro itong mga passage na ito at yung passage doon sa panahon ni Jesus Christ, malaking tunggalian din ito. Kung gagamitin natin yung word for word na last prophet. So, si John, wala sa hula sa Old Testament, in-appoint ni Jesus Christ, in-inspired by inspiration, ibinigay kang Peter yung key of heaven. This inspiration and Jesus' testimony, therefore, were the keys to central theme of man's salvation. Doon binigay kang Pedro. Wala naman si Pedro sa prophecy sa Old Testament. It was the present truth as an inspired message direct from God. So direct yung inspiration, present truth doon. So present truth nga yung kang John the Baptist siya nga ang last prophet, last interpretative prophet. So binigyan siya ng key. Si Pedro, ang problema kay Pedro, hindi mo mabasa. Walang prophecy dun sa Old Testament kang Pedro. Ako hindi ko mabasa, wala akong nabasa na merong prophecy Pedro. So, mga kapatid, sabi rito, thus possessed of revelation by which every man was to be judged either for salvation or for condemnation. Peter and his associates become responsible either to lock or to unlock salvation of to every living souls under heaven. So malinaw po yan mga kapatid. So dito po tayo. Malinaw yung sinasabi ni Brother Romel na talagang ang sulat ng propeta, itong Spirit of Prophecy, compose ito ng writings ni Sister White and Brother Hotep. Yung tubo dito, yung two golden pipes,
na nagmula doon, na kumuha ng oil sa two olive trees na walang iba, Old and New Testament. Tapos yung Spirit Prophecy composed ng writings ni Brother Hotep o Sister White and Brother Hotep. So yung two interpreters, no? So, malinaw po yan dyan, brother. Malinaw po na sinasabi. Lahat ng nakasulat sa rad, lahat ng tinuro ng rad ay inspired. Inspired. No? Inspired. Yung Spirit of Prophecy composed the writing of Sister White and Brother Hotep, inspired publication, Spirit of Prophecy publication. Lahat ng nakasulat sa rad, kasama na yung General Conference, page 22. Inspired. Oh? Walang isusulat sa rad, walang isusulat sa rad na palamuti. Walang susulat sa rad na palamuti lang sa passage. And now, the only safe and sane procedure is to read closely every page of the holy message contained in the Shepherd's Rod publications. Lahat po yon, hindi po tayo nagtuturo na wala. Find your explanation in the bowl. Nasa bowl ba yun? Yung sinabi doon na merong at lahat ng sinulat ni Brother Hotep sa rad ni si Sister White at si Brother Hotep tinawag na Spirit of Prophecy. Lahat ng nakasulat sa rad inspired. Walang palamuti dyan. Oo, walang palamuti dyan dahil sinabi na sa Biblia na all scripture is given by inspiration. Sabi dito mas madali pa sa Lucas 16:17 at sa Matthew 5:18, mas madali pa, mas sayon pa, mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa mawala ng kahulugan ang kautusan. So malinaw po yan mga kapatid. So dito po tayo, patuloy tayo. Bakit ito yung pinupunto ko? Bago po tayo pupunta roon sa ating pong main subject, no? So, ngayon, ang sabi dito, therefore, we see perfect harmony in type and antitype. Where there is no type, there is no truth. So, merong type. Si John the Baptist ay type. No? Si John the Baptist ay last interpretative prophet, first spirit and power of Elijah. Sang-ayon sa early writings, page 155. At sa rad na aking pinost kanina, siya yung interpreter. No? So, kung walang type, sabi to, where there is no type, there is no truth. Ngayon, nasa type. Nasa type. Si Pedro, pagtatapos kang John the Baptist, the last interpretative prophet, in-appoint ni Jesus Christ, direct appoint, no? In-appoint ni Jesus Christ. Ang problema, wala siya sa prophecy doon sa Old Testament. Pero malinaw dito sa rad, where there is no type, there is no truth. Merong type ng Carmelites. Oo. Oo. Mayroong Carmel at merong Carmelites o antitypical Carmel na nandoon sa Waco, Texas. Sang-ayon sa Micah 7:14. Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the woods, in the midst of Carmel, solitary in the woods. Let them feed in Bashan. So, kung walang type, walang truth. Where there is no type, there is no truth.
feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood, in the midst of Carmel, let them feed in Bashan. So wala bang type doon pagkatapos ni John the Baptist, inappoint ni Christ si Pedro para hawakan yung key of the kingdom? Na siya inspired by the Spirit, si Pedro, binigay sa kanya ang susi. Ang problema sa panahon na yon, kung nandun tayo, tututol tayo dahil wala namang prophecy kang Pedro. Wala namang mababasa sa Old Testament na darating si Pedro. Meron bang prophecy nun? Wala. Pero in-inspired, ginawa siya, sabi doon, mag-bind. Kaya nga, merong binding. Sinabi dyan. So, ang sabi rito, sa binasa, so hindi ko na ito babasahin dahil binasa naman ni Brother Romil to. Ang babasahin ko na lang itong sa 22. Kasi hindi naman tayo mahaba dahil na-discuss ni Brother Romil na yung mga punto. So thank you Brother Romil dahil yun talaga ang no? Yun talaga yung lahat ng sinabi mo hindi po yung tinututulan dahil lahat yun nakasulat sa rad. Pero itong page 22-23 nakasulat po yan sa rad. Kasi sinabi ng track 15-31 na kahit alalahanin ay hindi pwede basta walang nakasulat. Pero tandaan natin, nakasulat po ito. Atin lang pong pag-aralan ng gusto at intindihin na mayroong bukas na kaisipan at mapagkumbabang puso. Ito po ay inspired. So sinabi ko na kanina, walang sisusulat sa Bible whisper prophecy na walang kahulugan o palamuti lang. So kung meron dyang let them feed in Bashan, huwag nating sabihin na palamuti lang, figurative lang yan. Katabi ng Carmel yun. Nandun sa type, ang Carmel na sa type, ang Bashan na sa type, ang Gilead na sa type. Sabihin natin, walang sinabi. So, walang sinabi sa inyo. Pero dito, merong sinabi. So dito po mga kapatid, dadirect po ako rito. Dadirect na po ako dito ha. So dito, since the scriptures clearly picture Elijah in his work, amen. Wala po tayong total doon. Si Brother Hotep ay last interpretative prophet. Siya yung tao doon, siya yung man doon sa nag-nourish doon sa young cow into sheep. Si Brother Hotep represent sa kay Brother Hotep. Brother Hotep ay interpretative prophet. Wala na pong susunod doon. Wala na. Yun po yung stand ng Bashan. Gaya ng sinabi mo, napakalinaw nun. Kaya nga hinahanapan namin si Brother Philip at iba pa na saan mo nabasa, brother, dahil kami nagbabasa ng mga publication ng Bashan. Wala pa kaming nabasa. Wala pa. Advocator ako at binabasa ko lahat ng publication. Wala pa akong nabasa na si Brother Bingham ay interpretative prophet, kinikilala ng Bashan. Wala po. So dito po mga kapatid, ito po yung gusto ko, dito tayo magtagal, no? Dito tayo magtagal. They will know that anyone who comes with a message, they will know that anyone who comes with a message other than the message found in the prophecies concerning the great and dreadful day of the Lord, hindi yun. Hindi yun yung promise Elijah. Ang promise Elijah, walang iba kundi si Brother Hotep. Pero dito sa 2023,
What is more, should God send another than Elijah, that is someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord, he will not claim to be the Elijah. Kasi malinaw doon sa 22 na hindi yun. Kung mayroong mag-claim na other than the message of Elijah, ay hindi yun yung promise Elijah. Pero dito, si Elijah, si Brother Hotep, no? The last interpretative prophet. Wala nang susunod doon. Pero ang sabi rito, katulad po sa type, yung binding up the rod testimony, si John the Baptist, Spirit and power of Elijah. Siya ang naghanda sa daan ng Panginoon. So dito mga kapatid, malinaw na sinasabi rito. What is more, should God send another than Elijah? Ito ba yung gawain ng Elijah? So, ang gawain ng Elijah ay itatag yung Carmel. Yung production of the shepherd's rod, siya yung nag-interpret niya, so yun yung rod. So, ang gawain ng Elijah, itatag yung Carmelite doon sa Texas. At nag-produce ang Carmel ng rod. 100%. Sabi pa ng track 6 na yung bowl ay full of oil. Di ba? Nabasa yung spirit prophecy, yung golden bowl na spirit of prophecy, full of oil, full na. Doon sa golden bowl, spirit of prophecy, composed ng writings ni Sister White and Brother Hotep, the spirit prophecy publication, the writings of inspired prophets, interpreters, So dito mga kapatid, maliban kang Elijah, what is more, should God send another than Elijah, that is someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord? Someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord, he will not claim to be the Elijah. Yun ang sinabi. Yan po ay mababasa. Yan po ay nakasulat sa inspired. No? Lahat na nakasulat sa inspired, sinasabi ko walang palamuti. So, meron sinabi dyan na ang Panginoon magdadala other than Elijah, someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord. He will not lie. He will not claim to be the Elijah. Kasi hindi naman siya si Elijah. He will not lie. Pwede ba yung sasabihin na hindi siya magsisinungaling pero wala naman yun? Pwede ba yung sinabi dyan na ang Panginoon magpapadala ng iba kay Elijah at siya ay may mensahe na hindi katulad doon sa kang Elijah, at siya ay hindi magkiklaim na Elijah kasi hindi naman talaga siya si Elijah, at sinabi niya na hindi siya magsisinungaling? Hindi talaga siya nagsinungaling kasi hindi naman siya si Elijah, sapagkat hence for anyone to make the claim that he is the Elijah but bear another message than the great and dreadful day of the Lord is in itself positive proof that he is not the prophet of God at all, but a rank imposter, no? Imposter. Tumalinaw po yan mga kapatid. Hindi po Elijah, hindi po Elijah si Brother Bingham. Si Brother Trevor Bingham, hindi yan si Elijah. Opo. Ang vision ay winding up the rod testimony. So hindi pwedeng i-bind ang isang bagay kung ibig sabihin nandyan na-produce na yung message, yung kumbaga sa palay pa,
Kumbaga kung mag-harvest ka ng sa mature 30, kung harvest mo, merong taga-harvest, ilalagay doon sa gilid, yun yung process, ilalagay doon sa gilid, tapos iba yung taga-vine, taga-hakot, iba-vine yun. Oo. Yun po yung proseso. Kahit po sa ancient, no? Kahit po doon sa probinsya, merong mag-harvest, merong mag-vine. Opo. So dito mga kapatid, hindi po pwede natin to na, sabi nga, hindi naman tayo interpreter. Pero, hindi naman to kailangan i-interpret pa. Hindi po yan i-interpret. Oh, hindi po tayo nag-interpret. Ang sa atin ay to teach, inspired to teach. Oh? What is more, should God send another than Elijah, that is, someone with a message, oh, other than the great and the body of the Lord, he will not claim to be the Elijah, he will not lie. Kung wala siya, bakit sinabi na hindi siya nagsisinungaling? Hindi naman siguro nagjo-joke lang si Brother Hutip. Hindi naman nagjo-joke ang spirit na nagdikta kay Brother Hutip na sinabi diyan na ang Diyos magpapadala ng other than Elijah, someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord. At sinabi diyan na hindi siya magkiklaim na siya si Elijah. Yun ba ay joke? Yung ba ay palamuti lang na ay wala talagang darating? Wala nang darating maliban kay Badhutip. Dito nga sinabi. Malinaw nga na sinabi. Kahit ilang ulit pa natin yung basahin, meron sinabi. Hindi na, walang sinabi na wala na. Wala na. What is more, should God send another than Elijah, that is, someone with a message other than the great and authority of the Lord, he will not claim to be the Elijah. He will not lie. Hence, for anyone to make the claim that he is the Elijah, but bear another message than the great and authority of the Lord, is in itself positively proof that he is not the prophet of God at all, but ranks imposter. Mahirap po ba yon mga kapatid intindihin? Hindi sinabi diyan na hindi na magpapadala ang Panginoon. Yun po yung rules of interpretation. Kahit anong rules of interpretation po niyan, na sinabi doon, find your explanation in the bowl. Ito, nasa bowl ito. What is more, should God send another than Elijah, that is, someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord, he will not claim to be the Elijah. Kung itong darating na mayroong mensahe na hindi great and dreadful day of the Lord, hindi sigh and cry, hindi siya magkiklaim na siya si Elijah. Kasi alam niya, nandun na si Elijah. Nasulat na yung rod, publication of the shepherd's rod doon sa Carmel. Yung darating na to, hindi siya si Elijah. Hindi siya mag-claim na si Elijah. At hindi rin siya nagsisinungaling. Paano yung sinabi na marami kayong madaya, marami kayong mga sinungaling kayo? Sinabi ng Radka, kung dumating itong tao na ito na merong mensahe na hindi great in the body of the Lord, hindi siya magkiklaim na siya si Elijah at hindi rin siya magsisinungaling, sapagkat kung meron man sa baba, hence for anyone to claim to make the claim that he is the Elijah, malinaw na sinasabi ron na siya ay impostor, fake. Siya ay fake. So kung meron man ngayon nasasabihin nila na ito talaga so dito po mga kapatid,
So, tumatawag uli. Papatayin ko po ito. So, balik po tayo. Yung sinabi po kanina ni Buddy Romel, hindi ko naman yun inaano na mali din. Pero may kanya-kanya po tayong understanding o discernment, Buddy Romel. So, hindi ako nagagalit sa iyo. Mas natutuwa pa nga ako na nagkaroon tayo ng ganitong uri ng pag-aaral. Pero malinaw po rito, wag po nating kalimutan na ito'y po sulat o teaching. Sabi pa rin sa 7, yung teaching of Elijah. Teaching po ito ni Elijah. Teaching po ito ni Elijah. Itong sa page 23, paragraph 1. Basahin ko. Will be in the teaching ng Radabil Elijah. Hindi ba teaching ni Elijah yung page 22? Sinulat ni Brother Hotep na interpretative prophet. Nevertheless, once only safety will be in the teaching of Elijah. For there will be no other voice of timely truth. Amen. And authority to whom one may turn. Any others will lead the victims blindfolded into perdition. No? Ito pong sa page 22, ito po ay sulat sa rad. At si Brother Hotep mismo ang sumulat. Ang rad, ang lahat ng nasa rad ay inspired by God. Wala po diyang palamuti. Walang sinulat sa rad na hindi mahalaga. Carmel, Bashan, Gilead, as a symbols of good spiritual pasture. These places have victories. Places where there is no type, there is no truth. Nasa type yung Carmel. Nasa type ang Bashan. Bashan is binding up the rod testimony, not to interpret, taking the oil out of the bowl, binding up the testimony, not interpreting scripture. Hindi po yun nag-i-interpret. So malinaw po dyan, Brother Romel. Malinaw po dyan. So dahil yan lang ang ating pong bibigyan ng punto. So kung walang type, walang katotohanan. So si John the Baptist, last interpretative prophet. So pagkatapos niya si Pedro, siya ang mag-bind. No? Mag-bind. So ganun din po rito sa sinasabi rito. Ang Bashan po ay naniniwala na ito po yung katuparan doon sa binding up the rod testimony. What is more, should God send another than Elijah, that is, someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord, he will not claim to be the Elijah. Kung darating man siya, kung darating man yon, hindi niya sasabihin na, hindi niya angkinin na siya si Elijah kasi alam niya, hindi talaga siya si Elijah. At hindi siya nagsisinungaling. Katulad ng maraming sinasabi, mga character assassination. No? Yung background ng tao. So, salamat Brother Romel dahil hindi ka pala katulad ng mga iba. So, malinaw po rito. Hindi sinabi dito na walang darating. Yan po ay positive. Positive po lahat yan. Walang negative. What is more, should God send another than Elijah, that is someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord, he will not claim to be the Elijah. He will not lie. Malinaw po yung sinabi dyan na mayroon darating. Walang sinabi na wala nang darating.
So, dako po tayo sa ating pong summary. Kung ating pong balikan, yung ating pong binasa sa General Conference Special, page 22, paragraph 4, na malinaw po dyan na kung meron mang darating na may mensahe na other than the message found in the prophecies concerning the great and dreadful day of the Lord, ang sabi dyan, is not the promise Elijah. Totoo po yun. Kung meron mang darating na merong mensahe na hindi katulad sa mensahe na makikita sa mga propesiya concerning the great and dreadful day of the Lord, hindi po yan ang promise Elijah. Sapagkat si Brother Hotep, walang iba na siya ang promise Elijah, no? Pero sa 23, kung papansinin mo, hindi sinabing walang darating. Sinabing, merong darating. What is more, should God send another than Elijah? That is, someone with a message other than the great and dreadful day of the Lord. He will not claim to be the Elijah. He will not lie. So itong darating mga kapatid, na ang mensahe ay other than the great and dreadful day of the Lord, ang sabi ito, he will not claim to be the Elijah. Kasi hindi siya magkiklaim na siya si Elijah kasi alam niya na hindi naman talaga siya si Elijah. He will not lie. Hindi siya magsisinungaling. But, hence, sabi nito sa susunod, hence, for anyone to make the claim that he is Elijah, but bear another message than that of great and dreadful day of the Lord, is in itself positively proof that he is not a prophet of God at all, but a rank of imposter. So malinaw mga kapatid, no? Merong darating, pero hindi siya katulad ng mensahe ng great and dreadful day of the Lord. He will not claim to be the Elijah. He will not lie. So hindi pwedeng sasabihin na kung merong darating ay hindi mag-claim na Elijah, hindi rin siya magsisinungaling. Paano yan bakit isusulat ni Brother Hotep yan kung wala talagang darating? Di parang tayong linuluko lang tayo ng rat. Hindi po mga kapatid. Malinaw na merong darating na ang mensahe ay hindi katulad ng mensahe ni Promise Elijah. Walang iba kundi ni Brother Hotep. Pag siya'y dumating, ay hindi siya magkiklaim na siya si Elijah. At hindi siya magsisinungaling kasi hindi naman talaga siya si Elijah. At ang sinabi dyan, kung sino man ay gagawa ng pag-aangkin na siya ang Elijah at merong ibang mensahe na daladala, ang sabi dyan ay malinaw na hindi siya propeta ng Diyos at siya ay imposter. So yun po mga kapatid. So linawin po natin mga kapatid sa huli po mga kapatid. Ang Bayesian ay hindi po nag-aangkin na ang aming porter, Brother Bingham, ay interpretative prophet. Hindi po siya nagsasabi at walang turo ang Bayesian na nagsasabi na siya ay interpretative prophet o the promised Elijah. So ang Bayesian, meron po siyang president o porter. Siya po yung administrator ng asosasyon. Wala pong ganong katuruan katulad po nung sinasabi nung iba. Si Brother Bingham ay nag-angkin na siya ang Elijah o the interpretative prophet. Mga kapatid, hindi po totoo yun. So malinaw mga kapatid dito sa ating binasa, hindi sinabi diyang walang darating. Sinabi diyan na may darating. So hindi po yan isusulat. Hindi po yan isusulat ng propeta, ng promise Elijah, na para tayo ay lukuhin. Kundi sinulat yan dahil yan ay propesiya na kailangan matupad, mga kapatid. Dahil walang nakasulat sa rad na palamuti lang o decoration lang, kundi sinulat lahat ang bawat letra, yan po ay may katuparan at hindi babalik sa Panginoon na walang kabuluhan. So magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig sa comparative study na ito. Kasama natin si Brother Romel Agustin at iba pang mga
member ng Wiko Association. Kami po ay nagagalak sama nila Brother Terra, Brother Jisrael Espina, Brother Junior JR Diaz, at inyong pong lingkod, Brother Jory. Nawa ay patuloy tayong kasihan ng banal na espiritu. Kanya tayong bigyan ng kaunawaan na ang lahat ng ating pag-aaralan ay ating maintindihan para sa katotohanan. So, magandang hapon uli at pagwalain po tayo ng ating pong Panginoon.